no? Ito yung hinihintay natin ng mga counter punches. Nagsimula kay Sara Duterte herself na anong sabi niya? Yung mga tumututol at bumabanat sa aking confidential fund ay kontra sa kapayapaan at kontra sa bayan, no? At after nun, inaasahan natin na yung kanyang mga kaalyado ay magsisimula na ring magsalita, no? Kaya sabi nga ni ang problema lang, Christian, kung ito yung defender, no? If with friends like this and defenders like this, who needs enemies? Especially si Panelo, si Harry Roque at saka yung kanyang tatay. Sabi nga nung kanyang tatay, narinig mo ba yon? Itong confidential fund ni Inday ay ginamit ito sa mga seminar at saka sa mga field trip para sa kampanya sa ROTC. Diyos ko po naman, no? Saan ba ginawa yung mga field trip na yan at saka seminar? Sa Amanpulo, sa Boracay, no? Sana man lang naimbitahan tayo, no? Hindi pa rin ako sasama kung sakali. Pero hindi ba self-incriminatory yun? Kasi hindi dapat sa ganun ginagastos yun, 'di ba? Hindi ba self-incriminatory? Oo, lalo na bawal, no? Merong description kung paano gagamitin yung confidential fund. Tapos sasabihin ng tatay na ex-president ginamit sa seminar at saka field trip, no? Para dun sa advocacy para sa ROTC, no? Talagang talagang ang galing ng ating mga leader, no? Talagang ito naman si Harry Roque, no? Ang lakas ng loob na bumanat sa Kongreso na mga ipokrito at saka ipokrita. At totoo naman, no? Pero kung yung babanat, no, ay before the election noong 2016, binabanatan si Duterte na mamamatay tao at huwag iboto ng mga mamamayan, nung naging spokesperson ni Duterte, biglang hindi na mamamatay tao, no? Bayani na. Tapos siya yung isa sa nagkampanya para tayo ay maging member ng International Criminal Court, yung Rome Statutes. Nung naging spokesperson, siya na yung nagkampanya para umalis tayo. Medyo kulang, no? Kulang o kapos na ikaw ang bumabanat ng hypocrisy, parang hindi ka naman totally immune o walang sala sa hypocrisy, no? Kaya kung ito yung mga defender ni Vice President Sara Duterte, malalo siyang malulubog sa kumunoy nito. Yung second question ko, so the fact na lumabas na ngayon very strongly si Rodrigo Duterte o si dating mahal na Pangulong Rodrigo Duterte in defense of his daughter, gaano kalaking tulong kaya ito? Well, it remains to be seen, no? Dahil yung kanyang pagiging Teflon ba ay pwede niyang ipasa sa kanyang anak, no? Dahil yun sana yung inaasahan pero parang hindi no? Pero ngayon, diretso na siya nagdedepensa, magra-rub on ba yan sa kanyang anak, no? Medyo may duda ako, no? Una dahil ex-president na siya, di ba? Ikalawa ay distinct yung pagiging Teflon niya. No? Kahit parehas sila ng apelyido, parang at least itong last survey ay hindi napakinabangan nung kanyang anak yung pagiging Teflon. No? Pero, siyempre, iba rin tong panahon na ito, no? Dahil dati, magkaaway ang mag-ama na yan. Ngayon, biglang nag-consolidate. So, pero kung ganyan yung kanyang depensa, no, kailangan mas maging maayos yung kanyang depensa. Kung ang kanyang pagdepensa ay ito ay ginamit lamang sa seminar at saka sa field trip, parang lalo niyang dinidiin yung kanyang anak No? Parang lalo niyang, anong sabi natin kagabi?
tinutulak ng kahoy sa ulo sa Kumunoy. Yung yung May Oy, kailan nagsabi nun, yung nananahimik ako kanya dito. Sabi yung niyo, kanya yung lugmok kanyang na sa anak. Kumunoy, tinutulak pa ng kahoy para Oo. lalong lumubog. Yun Oo. yun. So, medyo ayus-ayusin ng konti yung depensa, 'no? Lalo na Pero kung ang defender mo si Sal Panelo, 'no, at ang isa pang defender ay si Harry Roque, 'no, hindi mo na kailangan ng kaaway. Ah, pero puwede ko ba I will challenge that proposition of yours 'no, na para Oo, bang, hindi maganda yung pag-defend ng tatay sa anak lalo kung sabi niyo nga binanggit na tawag dito, ginamit sa mga seminar 'no. oo. Kaya nga nandiyan yung trolls, 'di ba? O tingnan niyo yung mga trolls ngayon, kayang-kaya nilang ilibing yung ganyang narrative, 'di ba? Lalo kung meron silang infrastruktura, 'di ba? Oo. Kumbaga babahain lang ng mga comments 'yan, 'no? 'Di ba ang talking points nila ngayon, hindi dapat magpaliwanag yung mga nasa Kongreso. Na may point din naman 'no, kasi you and I know naman siguro 'no, na hindi naman talaga mga santo yung nandiyan sa Kongreso. In particular Definitely. mababang kapulungan, 'di ba? Hmm. May mga may nakausap nga ako dating matagal na 'to 'no, hindi ko alam kung administrasyon nung time niya 'to or before. May nakausap ako bagong congressman, dati ko siyang source, nagkukuwento sabi nagulat daw siya, umattend siya ng parang meeting sa isang restaurant diyan sa Tomas Morato. Pag-uwi raw niya, may tig 100,000 sila sa sa paper bag, Sabi, "Para saan 'to, para saan 'to?" Wala lang, parang suporta yata dun sa susunod na speaker. Tapos yun, ang dami raw ang daming mapapagkunan ng ng pera. So maraming puwedeng pagdalhan, 'no? So hindi naman necessarily mga santo yung mga nasa mababang kapulungan. Pero Kaya yun nga nga, go. kaya nga nakakatuwa, Christian, dahil sabi nga ni President, Duterte, bumabaha sa pork barrel ang Kongreso. Ibig sabihin nung panahon niya na meron siyang super majority, tuyong-tuyo na parang disyerto yung Kongreso, walang baha sa pork barrel, 'no? Ganun ba yun? Ibig sabihin, hindi naman tayo pinanganak kahapon, 'no? Alam naman natin na nung panahon niya, bumabaha rin sa pork barrel, 'no? Kaya kabisadong-kabisado niya nung nagsalita siya na bumabaha ng pork barrel, 'no? Gano'n din naman si, Harry Roque dahil kongresista siya dati, 'di Oo. ba? Tinanggal nga siya yata do'n sa kanyang party list, 'no? Kabayan ba, Kongresista tama? siya, eh. Kabayan ba yun? Something, 'no, pero nung sinasabi niya na nananakot pa siya, 'di ba? Gusto niyo ilantad ko yung nangyayari diyan?" Parang gano'n ang threat niya, 'no? Oo "Gusto nga. niyo ba ilantad ko yung, corruption na nangyayari diyan?" Para may Dahil alam 'no? kabisado niya, dahil kongresista siya. Pero kung ikaw ay kabisado mo, ibig sabihin napapanood mo habang nangyayari yung korapsyon, bakit wala kang ginawa? Bakit hindi mo in-expose? Bakit Hmm. hanggang ngayon nagte-threaten ka lang? 'Di ba may moral obligation ka, 'no? Lalo na ngayon sinasabi mo expert ka sa korapsyon dahil nakita mo firsthand. Ba't hindi mo in-expose? Ba't hindi mo kinasuhan? Bakit hanggang ngayon ay nananakot ka lang?